Dear IFM, bago ko simulan ang kwento kong ito, gusto ko muna bumati sa lahat ng mga nakikinig ngayon ng Dear IFM. Hello sa inyo lahat. Pakitago na lang sana ako sa pangalang Melissa. Actually, nagdadalawang isip talaga akong sumulat sa inyo. Sobrang nahihiya kasi ako dahil alam ko na sa kwento kong ito, marami ang manghuhusga sa akin. May inis at sasabihan ng mga kung ano-ano. Pero naisip ko rin, maraming aral na pwedeng makuha sa buhay ko, lalo na ng mga kabataang katulad ko. Unahan ko na kayo mga idol. May kaartihang taglay talaga ako. Kikay, astang mayamang. Dahil na rin siguro nag-aaral ako sa isang sikat na university sa Manila. At dahil mayayaman ang mga classmate ko, so nag-ala rich kid na rin ako. Hi, Beshi! Hello, Beshi! Uy, ang aga mo today, Ano meron ngayon? Maaga kasing nagpalabas yung prof namin eh. Grabe, ang init talaga ngayon no. Super pinagpawisan ako kanina. Uy, ang ganda ng bracelet mo, Where did you get that? Eto ba? Bigay ni Mami sa akin. Hindi ko nga alam kung bakit niya akong binigyan eh. She even told me nga na magsha-shopping kami this week. And so, I think, hindi nga muna ako makakapunta sa birthday party ni Mariel. Pasabi na lang ha. Ay, oo nga, no, yung birthday party ni Mariel. Sure. No problem. Kasi ako rin naman hindi ako makakapunta dun. I'll chat her na lang later siguro. Bakit hindi ka naman makakapunta? Ititirit kasi ako ni Daddy sa mall. Ibibili raw niya sa akin yung bagong labas na phone dito. Medyo old na rin kasi yung phone ko. I bought it 2 years ago. Tingnan mo may onting gasgas pero so old na talaga eh. Bagong phone. Yeah, but don't worry ipag-shopping ka naman ng mami mo. And I'm sure branded din yun. Of course! Like, duh! Hindi ako nagsusuot ng mga fake kasi you know naman, my skin is kinda sensitive. So, hindi ako pwede sa mga mumurahing fabrics lang. Alam mo yan. Same here. Wait, bakit hindi lang tayo magsabay sa weekend? You like? We can ask money naman from our parents, di ba? Then tayo na lang yung bumili. What you think? It's fun, right? Hindi ako nakakabili kapag hindi ko kasama si Mami eh. Siya kasi yung pumipili ng mga damit ko. Oh my gosh, Melissa! Malaki ka na, no? You should learn how to be independent na. Nako, strict si Mami. Hindi niya hinahayaan na magdala ako ng maraming cash. Kasi, you know, baka raw kasi kung anong mangyari sa akin, di ba? It's so dangerous kasi sa labas. Di credit card. Swipe lang. Okay na. May credit card ba siya? Uy, alam mo ba? May bago akong ginagamit na sabon ngayon. And super ganda sa balat. Like, oh my God. Yung white rose papaya soap with vitamin B3. Kaya in early as 7 days, papaya puti na yung balat ko eh. Tapos sinamahan ko pa ng regular use. Kaya, ang ganda, di ba? Yeah! Ang laki nga ng ikinaganda ng balat mo ngayon. Oh wait. Someone texted me. Uy, what's the smile? Sino yung nag-text sa'yo? Do you remember Hero? Yung nakasama natin sa bar last time. Nag-aaya kasi siya mag-dinner tonight and I said yes. Hero? Yung friend ni Nachito? Yung mayaman din super gwapo? Yeah, siya nga. I think he likes me na. Nag-i-invite lang ng dinner. He likes you na? Ano ba ang ibig sabihin nun, di ba? At saka, alam ko ang ginagawa ko, no? Hindi naman ako basta-basta nakikipag-date kung kani-kanino lang. Kailangan, may magandang background. Kaya itong si Hero, sigurado akong big catch to. You know me, magaling ako mamili ng mga boys. Yeah, right. Alam ko yan. Yun nga yung gusto ko sa'yo eh.
Hindi ka pala nakikipag-date sa mga lalaking hindi ka kayang gastusan. Exactly! Hindi ako pinanganak para maging mahirap lang, no? Kaya dapat yung husband-to-be ko umaapaw sa kayamanan ng pera para buhay reyna lang ako. Ever since, yun naman talaga ang pangarap ko. Ang makatagpo ng mayamang asawa para hindi ko na kailangan magtrabaho pa. Mayamang housewife ako for life. Mag-shopping kung saan-saan, parating naka-out of the country. Lahat ng branded na bagay, meron ako. Alam ko ang ambisyosa ko sa lagay na yon, pero sabi nga nila, di ba? Kung mangangarap ka lang din naman, di taasan mo na. Kaya kahit kailan, hindi ako nagpaligaw o nag-boyfriend na alam kong average na buhay lang ang kayang ibigay sa akin. Mommy? Oh, nandito ako anak sa kusina. Oh, there you are. Hello? Hi, Mommy. Mwah. Pwede ba, Melissa? Tigilan mo nga ako dyan sa pagtawag mo sa akin ng mommy. Hindi naman tayo mayaman, anak. Ma, hindi po ba pwedeng magkunwari? At saka, nasa malaking bahay tayo eh. Di ba pwedeng umasta tayo ng mayaman? Ikaw talagang bata ka. Bahay to ng Tito Glenn mo. Siya ang mayaman at hindi tayo. Ganun na rin yun, Ma. Damay-damay na lang. Ma, what's that smell? It's so masangsang sa ilong, ah. Nako, bata ka. Tigilan mo nga ako dyan sa kaartihan mo. Nagluluto ako ng paksiw na isda. Ha? Paksiw? Ma, hindi ako kumakain ng isda, di ba? Tapos paksiw pa? Can I eat something else? Kung itong sando kaya yung ipakain ko sa'yo. Ang arte-arte mo, ha? Maganda sa kalusugan ng isda. Ew, I don't like that. Ew, I didn't like that. Di wag kang kumain. Akala ko ba maling magpalipas ng gutom? Tapos sasabihin mo akong, huwag kang kumain. Ang arte mo naman kasi. Ang dami mong alam. Masarap tong paksiw. Ayoko nga niyan. Magbubukas na lang ako ng delata. Ay nako, Melissa. Hindi maganda yan ha. Kung ano ang inihain sa'yo, yun ang kakainin mo. Sayang naman ang niluto ng mama mo. Sige, ganito na lang. Kapag kumain ka ng paksiw, kahit anong hilingin mo, gagawin ko. Talaga? Oo. Kuya! Hayaan mo na. Okay, sige. Kakain ako ng paksiw. Basta, may bago akong phone. Cellphone? Hindi pa naman sira yung cellphone mo ah. Magpapabili ka na naman ng bago. Ma, si Faye kasi, bibilhan ng bagong phone eh. Sigurado akong pagyayabang niya yun sa akin. At dahil sa inggitera ko, may inis ako. Kaya dapat, hindi ako magpatalo, no? Tito Glenn, please. Ay, sige na nga. Yay! The best ka talaga. Ay nako, kaya lumalaking maluho dahil may titong konsentidor. Fake news. Ganyan na ganyan ako. Lahat ng sinasabi at pinapakita ko, fake. Balat kayo. Hindi naman kasi talaga ako lumaki sa mayamang pamilya. Bata pa lang ako nang mawala ang papa ko. Dahil sa dalawa lang silang magkapatid ni Tito Glenn at parang anak na rin ang turing sa akin, kinupkup kami sa malamansyon nitong bahay. Si Tito na rin ang sumusustento sa akin sa lahat ng bagay. Habang si Mama naman, parang assistant ni Tito sa mga business at lakad nito. Ambisyosa ako. Oo, alam ko yun. Kaya nga kahit hindi ko naman talaga gusto si Hero, pumayag na rin akong makipag-date sa kanya. Nasa mayamang angkan siya. So naisip ko na, syempre, mamamana niya lahat ng ari-arian ng pamilya niya.
Magiging jackpot ako kapag nagkataon. May regalo pala ako sa'yo. Ito. Talaga? Hindi naman natin monthsary ngayon ah. Gusto ko lang. Sige na, buksan mo na. Sana magustuhan mo. Oh my gosh. Babe, necklace. Ang ganda naman nito. Magkano to? Ang totoo, hindi ko na maalala eh. Pero syempre, mahal yan. Ikaw ang pagbibigyan ko eh. By the way, okay lang ba sa'yo na pumunta tayo sa Boracay next month? Don't worry, my treat. Sure, no problem. Ngayon pa lang, magda-diet na ako. At magsha-shopping ng mga magagandang swimsuit. Para syempre, sexy sa mga pictorial. O siya, bababa na ako ha? Sigurado ka dito na lang? Oo, maglalakad na lang pauwi sa bahay. Hinatid pa kita rito sa subdivision nyo kung maglalakad ka lang din pala. Sige na, ihatid na kita. Wag na. Okay lang ako. I need this kasi exercise din to. Hindi na. Sige na, ihatid na kita. Okay. Ito ang bahay nyo? Ganda. At ang laki pa. Mayaman nga talaga kayo. Thank you. O mag-iingat ka sa pagdadrive ha? Nandyan ba mami mo? Mag-ahay lang ako. Hindi mo pa kasi ako pinapakilala sa kanya eh. Wala siya eh. Out of the country business trip. Sinong kasama niyo dyan? Kasambahay namin. Okay. Wait. Sino yun? Saan? Ayun oh. Yung babae lumabas. Nakabang yata sa'yo. Yun, sino yan? Ayan yung kasambahay namin. Sige na, uwi ka na. Gabi na eh. Okay, sige. Good night. Bye. Bye! Oh, bakit ngayon ka lang? Sino yung kasama mo? Classmate ko lang po. May ginawa lang kaming project sa bahay nila. At siya yung naghatid sa akin. Sana pinababa mo muna para sana nakilala ko. Busy po siya tsaka gabi na rin. Sa bagay. Halika na't pumasok. Sige po, ma. Bata pa lang ako, sanay na ako sa pagkukunwari. Sa pagsasabi ng mga bagay na hindi naman totoong nangyari sa akin. Dito ko kasi napatunayan na kapag mayaman ka, in ka. Kapag maganda ka, kaibigan ka ng lahat. Dahil aminin na natin, malaki ang diskriminasyon ngayon. Kaya minsan, hindi ko rin masisisi ang sarili kong magkunwari. Bumagay lang ako sa mundong ginagalawan ko. Itinuloy ko ang pagkikipaglapit kay Hero. At kasabay nun, hindi ko pa rin siya dinadala sa bahay dahil ayokong makita niya ang totoong buhay ko. Ganon din sa mga kaibigan ko. O kung mga totoong kaibigan ko man sila. Wala rin naman kasi akong balak magsabi ng totoo. Dahil masaya rin naman ako sa ginagawa ko. Ang ganda talaga dito, no? Nakaka-relax. Hindi ba kayo nagde-date ng mga naging ex mo sa mga ganitong lugar? Hindi eh. Akala ko nung una, boring to pero hindi pala. Talagang hindi ka mabobore kasi as long as kasama mo yung taong mahal mo,
magiging masaya yung paligid mo. Actually, ngayon ko nga lang din naranasan to eh. Nakakasawa na rin kasi yung kumakain lagi sa restaurant. Agree ako dyan. Anyway, hindi pa kita natatanong kung nakailang girlfriend ka na. Yung seryoso? Honestly, ikaw pa lang. Ako pa lang? As in? Oh, nakakagulat ba yun? Sobra. Sa tingin ko kasi sa'yo, hindi ikaw yung tipo ng lalaki na nagkipaglaro lang, kaya medyo nakapagtaka na ako lang yung babaeng sineseryoso mo. Hindi ko rin alam eh. Sa amin kasi mga lalaki, nalalaman namin kapag pangseryosohan yung babae. Lahat naman na nakikilala ko hindi mga seryoso. So, nakikipaglaro na lang din naman ako. Pero, alam mo, nung nakilala kita, ang sabi ko sa sarili ko, ito na yung babaeng seseryosohin ko. Wow naman. Alam mo kung anong nagustuhan ko sa'yo? Totoo ka sa sarili mo. Hindi ka nagkukunwari sa lahat ng bagay. Ipinapakita mo talaga sa iba na, ayan ka. Na kung hindi ka nila kayang tanggapin, okay lang sa'yo. Grabe naman yung pagkakakilala mo sa akin. Nagsasabi lang ako ng totoo. Yun kasi nakikita ako sa'yo eh. Kaya nga, yun, kagad kitang nagustuhan eh. What if lang naman to? Malaman mo na hindi pala ako totoo sa'yo. Na may hindi ako sinasabi sa'yo. Magiging okay pa rin kaya tayo? Well, depende sa sasabihin mo. Naku po. Ha? May sinasabi ka ba? Ano yun? Ang sabi ko, nakalimutan kong dahil yung toothpaste ko. Don't worry. May dala kong unique toothpaste with Max Protect formula. Kaya Max Alaga, Max Protectado with unique. Pahingi ako mamaya ha. Sure, no problem. Thank you pala sa pagka-appreciate sa akin sa pagtitiwala. Hindi ko ina-expect na ganun pala yung tingin mo sa akin. Alam kong mabilis lang ang lahat ng pangyayari sa atin. Pero maniwala ka. Totoo yung nararamdaman ko. Totoo yung lahat ng sinasabi ko sa'yo. Alam ko naman yun. Kaya huwag kang magbabago ha. Kasi yung Melissa na nakikita ko, yan ang gusto ko. Yan ang minahal ko. Kaya sana, palagi kang ganyan. Kasi kahit kailan, hindi ako nagsisi na ikaw ang babaeng minahal ko. Akala ko noong una, kikiligin ako kapag sinabi ni Hiro na mahal niya ako. Pero hindi pala. Mas lalo yatang sumakit ang ulo ko that time. Hindi ko alam kung magsasabi na ba ako sa kanya o hindi. Dahil parang hindi naman yata maganda kung mamahalin niya ang pagkataong binuo ko sa kasinungalingan. Mag-juice muna kayo. Hey, thank you. Thank you. Ang ganda pala ng house mo. Hindi mo sinabi. Thank you. Teka, bakit walang maids? Nag-day off kasi sila Kaya ako lang yung mag-isa rito sa bahay. Oo. Kasi sabi mo nung isang araw, nasa ibang bansa yung mami mo, di ba? Yup, mga 4 days siya sa Japan. Wow, bongga! Really? Nasa Japan yung mami mo? Nice! Yes, tapos next month, I think pupunta siya sa Dubai. Bakit hindi ka sumama? For sure naman, kayang-kaya kanyang dalhin doon. I'm good. Yes. May plano kami ni Melissa na mag-Boracay next month. Nga pala Melissa, nakapagsabi ka na ba sa mami mo? Magbubuk na ba ako ng resort at plane ticket? Hindi pa For sure, papayag naman yun. Oh, I'm so naiinggit talaga sa inyo. Samantalang ako, nasa bahay lang ako lagi. Hanapan na lang kita ng boyfriend para may magdadala sa'yo kahit saan. Alam mo, joker ka, Hiro, no? Pero kaya ko kahit walang boyfriend. Isang sabi ko lang kay daddy, bibigyan na agad ako ng pera. Mamaya na ang tsikahan. Gumawa na tayo ng presentation. Oo nga pala. Sige, game!
finally, we're done. Ay, salamat. Makakapagpahinga na rin. May nag-text sa akin. Wait lang. Malapit na ako sa gate ng bahay. Nako! Patay! Guys, pwede na kayo umuwi. Ha? Ay, tapos na tayo sa presentation, di ba? Kaya, Ano? Gora na kayo. Bye! Thank you very much for this day. Bye. Uwi agad? Hindi ba pwede magpahinga muna? Hindi pwede. Sige na, umuwi na kayo. Please lang. Wait. What's wrong with you ba, Melissa? Basta, sige na, babush. Ingat kayo. Bye. Melissa! Patay ka diha. Who's that? Naku. Okay ka lang ba, Melissa? Oh, nandito ka lang pala. At may bisita ka? Sino siya? Your maid? Maid? Oo, naalala ko na. Siya yung kasambahay na itinuro sa akin ni Melissa. Really? Goods naman pala eh. Manang, can you make ligpit all of this na? Kasi ang gulo. Ano? Inuutusan mo ba ako? Yeah, yun naman kasi yung trabaho mo, right? Guys, I'm sorry pero kailangan nyo na umuwi talaga. Sige na nga. Bye, babe. Let's go, hero. Hatid mo ako sa bahay, ah. Sure. Ma, Ikaw ang magligpit ng mga kinalat nyo, ha? Halos ilang araw din akong hindi kinibo ni Mama. Para akong isang hangin na dinadaan-daanan niya. Hindi rin naman ako gumawa ng way para kausapin siya. Dahil parang gusto kong intindihin niya ako. Hindi madali ang maging teenager. At mas lalong hindi madaling makisama kapag mahirap ka lang. ba't mo naman sinabi kay Tito na bawasan ang allowance ko? Dahil masyado kang magastos. Kailangan mo matutunan na magtipid. Nag-aaral pa lang ako. Bakit kailangan ko nang gawin yan? Tsaka na kapag nagtatrabaho na ako. Dapat, ngayon pa lang, nasasanay ka na para hindi ka na mahihirapan. Ginagawa mo ba to dahil galit ka sa ginawa ko? Mama naman, wala lang yun. In-explain ko na kila Faye yung totoo. Napahiya na ako, okay? Kaya huwag ka na magtampo, please. Buti pa sa mga kaibigan mo, nakakapagpaliwanag ka. Nakahingi ka ng sorry. Samantalang sa nanay mo, na pinalabas mo lang naman nakasambahay mo. Wala ka man lang sinabi ni sorry man lang. Hindi mo naman ako kinakausap eh. So paano ako magpapaliwanag sa'yo? At saka alam ko naman na sesermonan mo lang ako. Siyempre malamang. Dahil nasaktan ako. Nasaktan ako dahil kinakahiya mo ko. Oh, bakit natahimik ka? Sige, labanan mo ako sa mga patutsyada mo. Hindi ka kasi sanay na tinatama yung mga mali mo eh. Kaya parati mong iniisip na tama ka. Wala ka na bang respeto sa akin, ha? Nanay mo ako, Melissa! Anong karapatan mo para bastusin ako ng ganon? Hindi ko naman sinasadya yun eh. Biglaan lang. Ikaw naman kasi. Sabi mo, matatagalan ka pa. So, kinakahiya mo talaga ako, ha? Dahil kung oo, ikinakahiya mo rin ang sarili mo. Oo, nahihiya ako sa buhay natin, Ma. Wala na nga akong tatay, mahirap pa ang nanay ko. Hindi ko gusto yung ganitong buhay, Ma. Hindi ko gusto yung ganitong klaseng buhay na binigay niyo sa akin. Buti na nga lang, nandiyo si Tito Glenn para ibigay lahat ng gusto ko. Hindi kita pinalaki para bastusin mo ko ng ganyan. Pera lang ba yung bumubuo sa pagkatao mo? Nagkulang man ako pagdating sa kayamanan na pinipilit mong isampal sa pagmumukha ko. Pero kahit kailan, Melissa, hindi ka nagkulang sa pagmamahal.
buong-buo ang binibigay ko sa'yo. Kung alam mo lang kung gaano ako naiinggit sa tito mo dahil siya, isang hiling mo lang nabibigay na niya agad. Eh ako, wala, di ba? At masakit yun sa isang magulang. Pero nilulunok ko yung pride na yun. Dahil mahal kita. Ano man lang yung sabihin mo sa mga kaibigan mo na ako yung nanay mo, di ba? Ikakamatay mo ba? Ha? Natatakot ako sa'yo, Melissa. Natatakot ako dahil ngayon pa lang, ganyan na ang nagagawa sa'yo ng pera. Nagagawa mong ipagkanlulo ang sarili mong nanay para sa pera. Para lang sa sasabihin ng ibang tao. Paano na lang kapag tumanda ka? Ikaw pa rin kaya yung gusto kong maging Melissa? I'm so sorry po. Sorry po. At ngayon nagsusorry ka? Kasi nakikita mo na akong nagkakaganito. Mas masarap sana pakinggan yung sorry mo kung kahapon mo pa yan ginawa. Pero dahil sa anak kita, kailangan kitang patawarin, di ba? Dahil ganun naman yung magulang eh. Pinapatawad ang anak kahit sobra siyang sinasaktan. Sana Melissa, ma-realize mo tong kasalanan mo sa akin. Alam niyo mga idol, nakagraduate na ako at lahat pero parang hindi pa rin kami nagkakaayos ni Mama. Oo, nag-uusap kami. Kinakamusta niya ako. Pero hindi na siya tulad ng dati. At aminado naman ako na kasalanan ko yun. Akala ko kasi noon, mabilis lang niya ako mapapatawad dahil syempre, anak niya ako. Sino ba namang magulang ang makakatiis sa anak niya, di ba? Pero nakalimutan ko rin na tao lang pala ang mama ko. Nasasaktan, nagagalit. Hindi ko alam kung hanggang kailan kami ganito. Siguro, haharapin ko na lang yung consequence na ginawa ko. At itatama hanggat pwede pa. Kaya sa lahat ng mga kabataang tulad ko, huwag niyo akong gagayahin ha. Hindi maganda ang ginawa ko. Dahil kung gusto mong tanggapin ka ng mundo, dapat mo munang matanggap ang sarili mo. Kung sino ka ba talaga. Maraming salamat sa inyo mga idol. Yours truly, Melissa. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampa-good vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.